Hello mga ka-aral pan! So ito na po ang ating Term 2, Week 1 and 2 presentation. Ito po ay updated na. So ang ating tatalakayin dito ay yung kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuluang Timog Silangang Asya, ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. So same pa rin po naman ang ilan nating mga gawain kagaya po nito. So ito naman po yung idinagdag natin as our motivation. So ayan po, updated na po yan. Kasama po ito at yung makikita natin dito after na makita ng mga bata yung mga larawan ay sasagutin nila ang tanong. And para naman sa paglalahad ng ating layunin, so ipapagawa natin ang hagdan ng pag-unlad. Then, presentation na po tayo ng kasanayang pampagkatuto para sa ating paksa. So, ito na po ang simula natin. Then, ilalahad natin ang kahulugan ng kalagayan ng bansa, patakarang kolonyal at kaayusang kolonyal. At para sa ating ikalawang araw, so babalikan lang po natin ang ginawa nung nakaraang araw, yung sa paghawa ng bokabularyo, kalagayan ng bansa, patakarang kolonyal at kaayusang kolonyal. And then, tuloy-tuloy na po yan. So, same pa rin naman gaya nung nasa ating video. So, ito po ay improve lang yan. Inayos ko lang kagaya neto para syempre mas maganda. So, lagi naman tayong nag-update. So, yan na yung updated natin. Ito, dagdag din yan. Yung mga pamprosesong mga tanong na gagawin natin. Same as ito, dagdag din po yan yung sa pagtataya. Ayan. So, and para sa ikatlo at ikaapat naman nating araw, kasi ito ay pangkatang gawain. So, para sa ating balik-aral, yan po, dagdag din yan. And then, pangkatang gawain na tayo. So, hahatiin sa tatlong pangkat ang ating klase. So, para sa Group 1, yung Pilipinas, Group 2 ay Malaysia, and then sa Group 3 ay Indonesia. So, ayan po. And, sa ikalimang araw naman natin, so ito magiging balik kasaysayan ng balik-aral. At ito naman ang magiging motivation. So ito po ay dagdag din, additional pa rin ito. And ayan, medyo inayos lang natin ng konti. Ayan. So wala namang ganong nabago. Idinagdag na lang natin pati yung kaayusang kolonyal. Dati kasi bukod pa natin, nilagay natin ang kaayusang kolonyal sa second week. So, ang ginawa ko ngayon ay sama-sama na simula sa paraan, mga patakaran o kaayusang kolonyal, and then proceed tayo sa tugon para hindi na nalilito ang mga bata. Last year kasi, ang ginawa ko ay nasa week number 2 ang kaayusang kolonyal at tugon. So, ngayon, tinuloy-tuloy natin per bansa, per country. So, ayan. Gaya na makikita natin dito. Para mas maayos siyang ipaliwanag sa mga bata. At yan yung tugon. Tapos, pamprosesong mga tanong, ito ay dagdag din. So, meron tayong 6. And then, pagkatapos nun, magkakaroon sila ng situation analysis. So, bago din ito. At para sa ika-6 na araw natin, week number 2, so, same pa rin pero tuloy tayo sa Pilipinas. So, para sa balik kasaysayan natin ay, ayan. Ayan po ang ating, bago din yan. Ito. So, ito ay Pilipinas pa rin pero sa panahon na ng mga Amerikano. So, magiging week number 2 na siya. Ayan. So, wala namang halos ganong na bago. In-improve lang natin. Ayan. Ito, dagdag to. So, yun yung pagtataya. At susundan, ikapitong araw na tayo. Ang tatalakayin na natin dito ay
Indonesia. So, para sa kanilang balik-aral. So, babalikan lang yung naging pagtataya na naging assignment din nila. And then, proceed tayo sa motivation. So, yan yung magiging motivation natin. Ayan. Then, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ayan group investigation. Ayan. And, proceed tayo sa pagtalakay. Ayan. Mahaba siya, kaya sana matapos natin on time. Ito, isa talaga to sa pinakamahaba o isa sa may mga pinakamahabang topic. Hindi naman natin pwedeng basta siya putulin. So, bahala na lang tayong magpakasya. Ayan. Tugon na. So, ayan. And then, sa pagtataya, isang question lang tayo. At ikawalong araw na tayo sa Malaysia na. Ito ang ating magiging gawain. Ayan. So, dagdag din ito. Ayan. Tapos, pagtalakay na tayo. Ayan. So, natalakay naman na nila yan sa kanilang groupings. Pero, syempre, mas ipapaliwanag natin. Kaya, kung hindi gano'n na ipaliwanag, so, meron pa rin tayong presentation na magagamit. Ayan. And, ayan na yung tugon. Pagkatapos ay gagawin na nila yung continuous data chart or retrieval chart. So, ito yun. At para sa ating ikasiyam na araw ay ang ating first performance task. So, ang gagawin ng mga bata ay comparative foldable brochure. So, nandito, ito idagdag din ito kasi no nakaraan ay wala. Ayan, so syempre meron tayong rubric pamantayan. At, ayun, natatapos na doon, pero baka nagtatanong kayo nasaan ang day number 10. So, yun ang magiging weekly test natin. So, magkasama na ang week 1 and 2. So, ayun lang po. Maraming salamat.